2 years ago, gumawa ako ng reaction video tungkol sa project ni Engineer Slater Yang na ang The Rise at Monterasas sa Cebu. At may mga analysis ako doon sa video na yon na nangyari nga after 2 years nang magkaroon ng bagyong Uwan. Ngayon, ano na ang mangyayari sa project na ito? Ngayon, gagawa tayo ng isang balancing analysis kung what's ahead sa The Rise at Monterasas. Check this out. So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung hindi mo pa napapanood yung video na yon, ilalagay ko yung link sa description ng bagong video na ito. Nandun, sinabi ko yung aking balanced analysis. Kasi ayaw naman nating maging partial. So, bilang isang architect, isang planner, tinignan ko kung ano ang implication ng ganong design at ano ang maaaring ginawa. Siyempre, ang mga architects at mga engineers na gumawa ng design nito, hindi naman basta-basta iniisip lang nila yan at tinayo. Dinesign nila yan. Gumawa sila ng mga studies at nakakuha sila ng ECC o yung tinatawag na Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. So, ibig sabihin, nag-comply sila at pasado yung design nila. Pero dahil nga sa nangyaring backlash at talagang bumaha doon sa Cebu, kinakailangang balikan kung nasunod ba yung in-issue na ECC o Environmental Compliance Certificate ng DENR. In fairness, sa DENR, nag-issue sila dahil merong mga requirements yun eh. So, sigurado na na-comply naman yung mga requirements based sa design and analysis na ginawa ng mga designers ng development na ito. At dahil na-comply nila yon, kaya nga compliance, binigyan sila ngayon ng certificate. Pero ngayon, kailangang investigate ng DENR kung nasunod yung mga conditions doon sa kanilang ni-require. So, tama naman na gumawa ng investigation ang DENR. Kasi iba yung compliant sa plano, iba rin yung compliant sa actual na nangyayari doon sa construction na yun. May mga points na gusto kong banggitin. Nakita, based sa mga nakita natin sa news at sa mga nabasa natin articles. Kaya nagkakaroon ng issue sa compliance, sa plan versus sa actual. Dahil una, nakita ng DENR, di umano, na mga between 700 to 734, to be exact, na mga puno ang pinutol doon sa bundok. So, yun ay nakikita nila na potential violation kung iyon ay talagang ma-prove. Pero dahil may numbers nga, merong actual figure, di umano, ayun ay isang violation. Potential violation yon sa Forestry Code ng Pilipinas. So, ang remedyo dyan, kailangan nilang palitan ang mga puno na yon. At ito matindi. Ang isang puno ay katumbas ng 100 na bagong puno. Ibig sabihin, kung 734 na puno yung pinutol, times 10. So, kailangan nilang magtanim. Times 100, ibig ko sabihin. So, kailangan nilang magtanim ng 73,400 trees. So, yan yung isa, na potential na scenario. Pangalawa, yung environmental claims. May mga eksperto na nag-react. Ito yung mga wind engineers. Sabi kasi sa video ni Engineer Slater, ang kanilang design ay umayon sa slope.
Ibig sabihin, kung ang slope ng bundok ay pag ganito, hindi nila yan kinontra. Ang cut nila, ginawa nila ay along doon sa contour lines. Ibig sabihin, hindi nila sinira yung slope. Pero sabi ng ilang mga wind engineers, mayroong topographic amplification. Ibig sabihin, dahil sa ginawa nilang development, pag tumama ang hangin doon sa bundok na yon, dahil itong Darais at Monterasas ay nakalocate sa steep na slope na bundok, ay may potential na mas maging wild yung hangin. Yan ang sabi ng mga wind engineers na nagko-komento tungkol doon sa project na yun. So, yan yung mga komplikasyon. Pero in fairness, kasi kaming mga architects and mga designer, nagko-comply kami sa hinihingi ng iba't ibang mga code. Sa ganito kalaking project, nai-involve na ang DENR dahil nga bundok ito. And alam ninyo, kahit sabihin natin thousands or more than 1,000 years ago, ginawa na ito ng mga tao, ng mga Pilipino. Yun nga, yung peg ng Darais at Monterasas. Ang peg nila, yung Banawe Rice Terraces, di ba? At ginawa na nga ng mga ninuno natin yan, na tinapyas nila yung bundok, yung dating forest, tapos pinatag nila at tinaniman nila ng palay. Well, wala pang ECC noon at wala pang DENR na pwedeng magbawal sa kanila na gawin yun. Pero nagkaroon kaya ng environmental impact yung ginawa nila? I'm sure. Meron yun. Kasi dati maraming puno yun. Ngayon, palay na. At syempre, iba ang capacity ng isang puno na pigilan ang malakas na hangin, sipsipin ang tubig, ulan, at pigilan ang pagdaloy ng tumaragas ang tubig na nagiging baha sa ibaba, compared sa kakayahan ng palay. So, sigurado, meron talagang nangyaring malaking effect yung paggawa noon, nung mga ninuno natin noon. Pero ang kaibahan, itong Darais at Monterasas ay konkreto. At yung, siyempre, Banawe Rice Terraces ay lupa. Pero I'm pretty sure meron yun talagang merong naging effect din yun. Pero ngayon, dahil meron tayong mga ahensya na nag-regulate sa ganitong mga klaseng development, kailangan din nilang gawin yung trabaho nila, imbestigahan kung ano ba ang nangyari. Nag-comply ba talaga? So yan ang issue na dapat masagot ng Darais at Monterasas. So haharap sila sa maraming mga legal battles nito. Baka baguhin pa nila ang ilang design, magkaroon ng mga penalties. So malaki ang magiging delay nila. At potentially ay ma-cancel ang kanilang environmental compliance certificate. Pero ang matindi, yung public backlash na na-experience nila ngayon. So sigurado magkakaroon yan ng malaking negative effect sa sales ng kanilang mga units. And syempre, ipapaubaya natin yan sa DENR at sa Darais at Monterasas kung ano ang magiging future ng project na ito. Ang ginawa lang natin, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga data na meron, na available na sa ating media, sa social media, sa mga dyaryo, at sa mga media providers. Okay. It all boils down to this question. Dahil nga bundok yon, nananahimik yon, at yung bundok na yan ay binigay sa atin ng Diyos para protektahan tayo sa ganitong mga calamities. Sulit ba na pakialaman natin yon para gawin ang mga gusto natin? Hayaan natin ang future na sumagot sa tanong na yan. Ako po si Architect Ed. Bye!